Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus bilang Father, everlasting Father. So dito po sa verse na ito, sa Isaiah chapter 9 verse 6, tinatawag po si Jesus Christ na everlasting Father. Kaya po maraming nagko-conclude na si Jesus tsaka yung Diyos Ama ay isa lang ng being, no? Ibig sabihin, yung Diyos Ama ay siya rin yung Diyos Anak at yung Diyos Anak ay siya rin yung Diyos Ama. So, mali po yun. Hindi po tamang theology yun. Hindi tamang paniniwala yun. When Jesus said, I and the Father are one, hindi po ibig sabihin nun ay yung person, mahirap kasi Tagalogin pag sinabing person, tao no? Person, ibig sabihin yung individuality, no? Yung person ng God the Son tsaka ng person ng God the Father, hindi po pareho yun. Magkaiba po yun sa Bible. Pero, they are one in being, one in essence. Medyo mahirap lang yung mga talakay natin. Seminary edition po ito. Kaya minsan, pero sa mga seminarian po kasi, tsaka matagal ng mga Kristiyano, madali na lang po yung unawain yung mga bagay na ito. So, dito po sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi po rito si Jesus, He is the everlasting Father. Again, isa po sa mga teachings natin dito, Jesus is not God the Father, no? So tayo po naniniwala po tayo sa katuruan ng Biblia sa Trinity. Merong isang Diyos. Yung Diyos na yon merong tatlong persona, no? One God, three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Yan po yung inihayag ng Biblia na dapat nating panampalatayahan. So, yung Diyos Ama tsaka yung Diyos Anak, magkaiba sila. Pero isa lang yung Diyos. Jesus is not God the Father. Yung ibig sabihin po ng Father dito ay King. Jesus is the eternal Father King. Para pong Father of the nation. Makikita niyo rin po yan sa Isaiah chapter 22, 21-22. Ang sabi po rito, si Jesus daw po, siya kasi yung fulfillment ng prophecy na to, He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. He will be a father. Hindi po sinabing siya yung God the Father. Sabi dito, He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. Ibig sabihin, He will be the king. Yung king po kasi, sa ancient Near East, sa panahon nila, ang understanding nila, sila yung protector and provider. So, tinatawag nilang tatay or ama ng bansa, yung hari. So, He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. I will place on His shoulder the key to the house of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Alam naman natin, sa New Testament, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So pag sinabi po rito sa Isaiah chapter 9, verse 6 na Jesus is the everlasting Father, nangangahulugan lang na siya yung everlasting King. Yun po yung konsepto na He is the Father of the nation. Now, dito po sa devotion natin na ito, may mga in-emphasize po tayo, no? Number 1 po, know that Jesus cares more than you do. Ang ating Panginoong Jesucristo, mas nagmamalasakit siya sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, kapatid. Mas nagmamalasakit si Jesus kaysa sa pagmamalasakit natin sa kanila. At kung mahal mo yung kapatid mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung magulang mo, tandaan mo, mas mahal ni Jesus yung iyong mga kamag-anak at mga kapamilya. Mas nagmamalasakit pa si Jesus at mas nagmamahal pa kaysa sa pagmamahal at pagmamalasakit natin sa kanila. Kaya nga, hindi tayo dapat mag-alala, no? Kasi ang Diyos ang mag-aaruga sa kanila. Lalo na yung iba sa atin, matatanda na may edad na mga magulang, nag-iisip, paano ni anak ko pag namatay ako, lalo na may sakit, no? Baka itong sakit na to yung ikamatay ko, paano yung mga anak ko pa, maliliit pa. Mga kapatid, mas nagmamahal ang Panginoon at nagmamalasakit sa kanila kaysa sa pagmamahal at pagmamalasakit mo sa kanila. Now, isang tanda po, and let me end with this, isang tanda po ng pagmamalasakit at pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo ay yung kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagsuot siya ng koronang tinik. At yan po ang isang pagsasakripisyo ng isang hari at the same time, Father of the nations. Si Jesus Christ po, siya po yung hari na nagsakripisyo para sa kanyang pinamumunuan.
Tayo po yung mga pinamumunuan ni Jesus Christ. We are His people and He sacrificed for us. Yung ganong klaseng pagmamahal, hindi na natin pwedeng pagdudahan pa. Dahil ipinakita niya yun doon sa krus ng Kalbaryo. So tayo po mga kapatid, we can keep trusting Jesus' fatherly rule. Buong buo po natin ibigay ang pagtitiwala natin sa Kanya. Lalo na pinatunayan niya yung pag-ibig at pagmamalasakit niya sa atin nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. May pagdududa ka pa ba kay Jesus? No? Sinong sa atin ang magdududa pa kay Jesus sa kanyang pag-ibig kung alam natin na namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo? Siya po yung may tunay na pagmamalasakit at pag-ibig sa atin. So, know that Jesus Christ cares more than you do. At pinakita niya po yun sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili niyang buhay. So, isang application po natin ngayong umaga, ngayong araw, na kusapin natin si Jesus, magpasalamat tayo sa Kanya na minahal niya tayo ng, kung tayo mga tatay nagmamahal sa anak, si Jesus, siya yung our Father King na nagmamahal din sa atin. At we can only just thank Jesus for what He did for us 2,000 years ago. So, lamang po, at kung hindi niyo pa po napapanood yung devotion natin, pwede niyo pong bisitahin, no? Jesus the Everlasting Father, Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Magkita-kita po tayo bukas, 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.